Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang ano na naman tayo, viral mula kay Alvin Aragon. Bago tayo magtugo dun sa may tutorial siya about kung paano humigop ng shaggy, ng shab, ng shabs, mga ka-plastic, ay nagba-viral siya sa social media about dun sa mga behaviors niya na hindi nakaaya-aya sa karamihan. Na parang may something like that, di ba? May something na hindi na natin maintindihan kung ano ba talaga ang mental focus o mental stability ng isang taong to. Pero bago tayo magtungo doon, mapunta muna tayo kay Blackbirdie ukol dun sa nakaraang viral niya. Di ba nga viral na viral sa social media, bakit wala si IC sa sex bomb concert? Alam naman talaga natin nagbalik tanaw sila. Ito nga nagsalita na nga si Alvin Aragon, yung dating Star Trek talaga, na alam niyo naman yung issue dito. Ngayon, ako, sana naman hindi ka lang nagbigay ng statement sa ganitong paraan. Dinamay mo pa yung asawa ni ano. Pero hindi ko na sinama sa video yun. Pero ito ang dahilan kung bakit hindi sumama si IC dahil nga doon sa concert ng Sex Bomb dahil sa ganito. Panoorin natin. Kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang ha. Matagal lang wala si IC sa Sex Bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw dumating. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign sa ano, sa Sex Bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si IC. Pina-resign ng Lord. Yan pa nagkaroon ng recruitment agency ang Panginoon. Yan pa nagkaroon ng kumpanya si Lord. Ano pinagsasasabi nito? From the start pa lang hindi ko to na-topic yung about doon sa pinag-resign ni Lord. Pero yun ang tinitle ko sa thumbnail ko eh. Kasi ang topic doon kasi is all about doon sa makasalanan daw na pagsusuot ng mga malalaswang damit na hindi na daw obligado ng isang individual lalo na kung mag-asawa na sila. Pero nakakatawa kasi na ipupunto mo dito sa argumentong ito na dapat pala ay pag pinag-resign ka na pala ni Lord ay dapat pala mandatory na hindi ka na pala babalik sa grupong sex bomb. So tuloy natin. Sabi ni Lord kay IC, come follow me, I will make you fishers of men. Nag-obey si IC dun. Kausap niya si Joy Casio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa sex bomb. Sabi ni Joy, bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Eh ano? Ikaw. Sabi ni IC, yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayo namin. Yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking nagnanasa. Kung maayos ka manamit, maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at saka legs eh. Kahit naka-see-through ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart. So parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng babae tumitingin yan, na nagnanasa ka, parang ginawa mo na Parang simple logic lang yan mga ka-plastic. So paanong paraan mo nakilala si IC? Alvin. Paano mo na nakilala si IC in the way na naging asawa mo siya? Di ba naging sex bomb dancer siya before? So paano ka nagkaroon ng attraction sa kanya? Imposible naman na ikaw na nga mismo nagsabi, di ba? Ikaw mismo nagsabi, lalaki ka. May at the moment na ikaw ay nagkaroon ng attraction sa isang babae,
In the way na meron kang nakita sa kanya na ikaw ay nagnasa rin. 'Di ba logic? Kasi yun ang argumento niya eh. Yun yung argumento niya na kapag nakakita ka ng two-piece na babae, ay meron ng kakayanan ng isang lalaki na magnasa sa isang babae. Pero, bakit ganon yung argumento mo? Bakit ganon yung mga sinasabi mo? Di ba parang pwede mong sabihin yun sa'yo kung bakit mo napangasawa si IC? Yun ay dahil meron kang atraksyon bilang isang lalaki na kung saan alam mo na yon na meron kang nagawa na may seductive pa rin na parang let's say meron kang pagnanasa sa isang tao in the way na nakitaan mo siya ng mga bagay na yon. Ikaw na mismo nagsabi. So kung ano man yung hinuhusga mo sa ibang tao, usually yun din yung yun yung pagdududa mo sa kapwa mo, yun din yung ginagawa mo. Actually that you show, that you the way you fall in love with IC, 'di ba? Physical act, ano pa? Sayaw. Merong wholesome na sayaw, merong sayaw na seducing. Sige, Di ba? sumayaw ka ng seducing. Ano mararamdaman ng lalaki pag may sumasayaw na seducing ang atake? Pag wholesome, maayos naman eh. Oo, masaya lang eh. Oo, di ba? Pero pag seducing, naku, iba nararamdaman natin. Alam nyo yan, men. Alam nyo yan, mga lalaki. So, umiwas si IC doon. Bakit? Yun ang will ni Lord eh. Kaya matagal na. Sabihin so matagal na. Matagal nang wala si IC. Huwag mo kong sisihit na dahil sa Yan na yung binabanggit niya dahil nga daw sa kasuotan ng mga sex bomb na maikse, kita ang cleavage. Saan mo ba nakilala? Ano iniiyak mo? Diba? Saan mo ba nakilala si IC? Yung concert na yun, reunion. Kung akala mo ba yung sinasabi mong pinag-resign ng sinasabi mong si Lord ang nagpa-resign diyan kay IC? Huwag mo nga akong inaano. Alam mo ba yung mga pinagdaanan ng mga sex bomb? Yung concert na yan ay talagang pinagdaanan niya. Lalo-lalo na yung sinabi ni Rochelle. Walang gustong mag-sponsor sa concert na yan. Pero naging successful kahit wala yung asawa mo. Ano sinasabi mo para ano? Saan mo ba nakilala si IC? Sa pagiging sex bomb. Uhusgahan mo yung mga kagrupo niya. Okay ka lang? Yung ginagawa lang naman nila ay reunion para mapasaya yung mga sumusuporta sa kanya, nag-iidolo. Saan ba nagsimula si IC? Oh. 'Di ba? Pagiging sex bomb sa Itbulaga. Grupo sila. Wala namang masamang ginagawa. Ikaw lang naman nag-iisip ng yung mga lalaki na gusto makakita ng ganun. Noon pa yung ganyan na yan eh. Wala namang kabastusan. Isip-isip mo lang yung kabastusan eh. Ako iniidolo ko yung sex bomb. Wala naman ako nag-iisip na ngayon. Masaya lang ako. Parang bumalik ako sa pagkabata. Childhood. Yun. Buti nga hindi ko sinama yung binanggit mo pa yung asawa ni Shine eh. Bakit pinapayagan na sumayaw sa ganyang concert? Buti nga yung asawa ni Shine supportive eh. Kasi alam nila na sa tagal lang nawala ang sex bomb. Pinakita lang naman nila na, uy, ito na yung buhay namin. 'Di ba? Akala mo ba yung mga naranasan nila noon ng pagiging 17, sex bomb? Blessing din naman ng ni Lord yan ha. Anong binabanggit mo na pinaresign ni Lord? Ay papaano nakausap mo si Lord? May agency Sabi sa daw. akin na kung sino nakausap mo ha. Iniiyak mo. Nakilala mo yan, sex bomb na eh.
Oo nga. Dapat hindi ka na naglabas ng statement eh. Ano kayo masasabi nila, Rochelle? At yung mga grupo ng sex bomb, ganyan ang binabanggit mo. Dahil Hindi sa na lang kanilang panunuot. Hindi na lang pinatulan. Kasi para may something eh. At ito po yung aking papakita mga kaplastic. Huwag na natin tapusin tong opinion ni Birdie. Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Panoorin nyo to. Ako, sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako. Patawad po. Iyak ako talaga. Then, I felt the forgiveness. Sabay, ito ulitin natin. Patawad po. Iyak ako talaga. Then, Sabay pakita. Sabay pakita ng pagmumukha ni Alvin. Parang nang asar pa yung videographer nila no? After na nag-meme tong taong to. ako, sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako. Patawad po. Iyak ako talaga. Then, I felt the forgiveness of the Lord and I understand why Jesus died on the cross. He died on the cross because of your sins, you will go to hell when you die. So, I repented and I thank the Lord. Lord, thank you, love mo ako Ako, sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako. Patawad po. Iyak ako talaga. Then, I felt... Sabay pakita. Tapos si Tito Boy bumilog yung Bumilog yung butas sa ilong. Sorry Tito Boy Napabilog mo yung butas ng ilong ni Tito Boy Ang galing mo talaga, Alvin. Namatay yata si Ki. Nariyab na kasi kaya medyo naluwag na. At least trip niya ay Bible. Nasobrahan sa Bible Sabi nga ni Nelly bakit natawa ako sa pictures sa likod ni Boy? Tingnan mo naman. After magpaliwanag ni Alvin na may drama pa, may intense pa na salita, sabay ganun yung ito. Ang lakas mong asar talaga ng videographer ni Boy Abunda At si Tito Boy, mga ka-plastic, tingnan mo, yung ilong niya napabilog yung butas. Yung butas ng ilong niya napabilog sa pagkagulat. Ang lakas ng trip na itong taon to. Di ko alam kung may something o hindi ko alam At meron pa siyang isa. Ito. Lumapas. I don't care kung ano sabihin nila. Kasi mahirap yung buhay ko. Kaya ang sigaw ko, Lord, iparamdam mo na mahal mo ako. Tulungan mo naman ako to, Raymond. Sige na. Itulungan mo naman ako, Doraemon. Baka meron ka diyang maiwagang shabi-shabi para na matanggal ang amats ko, Doraemon. Kailangan ko lang magpalipad, pre. Lutang ako, pre. Lakas ng trip ni Sherman dito. I don't care kung ano sabihin nila. Kasi
Mahirap eh. Yung buhay ko. Kasi ako, Lordy, paramdam mo na mahal mo ako. Natulungan mo naman ako, Doraemon. Sige na. I don't... Tulungan mo naman ako, Doraemon. Kailangan ko ng maiwagang Shabi. Kasi gusto ko lang makalipat kasama si Saito. Kawawa naman. Ang maiwagang mensahe. Boss Shernan, Batak Tutorial OOTD with Word of God. Pinanis si Aklas. At ito po yan mga kaplastik. Ang kauna-unang rapper na din Dalmatian si Idol Shernan. Uy, wag kang adominem dyan, Elman. Baka mamaya magkaroon ka ng anak tas ganyan na itsura. Masasabi mo pa kaya ang katagang Dalmatian? Wag ganon. Elman, kung saan ka naman naroroon, bahala na ang Diyos sa'yo. Alam mo, ang sakit ni Shernan mga kaplastik. Isang vitiligo yan. For sure, vitiligo ang sakit ni Shernan. Pero nagagamot yan mga kaplastik eh. Hindi lang niya naagapan. Yan yung isang uri ng hindi ko alam kung skin disease po o pwede siyang i-categorize. Pero meron kasi akong dating ganyan na tumubo dito. Pero ang maganda doon mga kaplastik, nagpakonsulta ako sa eksperto ng dermatologist na kung saan ay binigyan niya ako ng Sisogel na lotion. Hindi ko alam kung Physiogel ang pagkaka-pronunciation dyan o Sisogel. Tsaka marami pa pong ibang mga pamahid na ibinigay sa akin ng doktor. Babae po yun, napakagaling na dermatologist yun, napaka-veterano. Baga, napakabait pa. Baga, yung una kasi hindi ko pinapansin yun dito ko. Parang patsi-patsi lang siya na maliit. Hindi naman siya makate, hindi naman siya an-an. Pero puti talaga siya, serious. Dito. Hanggang sa, di ko siya pinapansin, syempre. Hanggang sa umabot sa punto na kumalat na ng malaki dito. Hanggang leg po yan. Ngayon, nung umabot na sa leg yan, nagpakonsulta na ako sa derma kasi parang hindi na nakakatuwa yung tsura. Kaya yun. Mga siguro, mga 2 linggo, 2.5 weeks, tumatalab na yung gamot. Kasi ang ginawa ko kasi, 3 beses sa isang araw ko itong pinapahid. Lahat ng pamahid na binigay sa akin, na nireseta sa akin, binili ko yun. Halos umabot yata ng 3,000 yung halaga. Sobrang mahal kasi yung gamot na yun, yung pamahid, yung Sisogel. Sobrang mahal yun. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin yung gamot na yun. Tinatago ko lang din kahit wala ng laman. So, ibig sabihin lang nun, effective siya. Yun. Kaya, yun. Kumbaga, yung sasakit ni Shernan, maagapan pa yan eh. Marami namang pera si Shernan, bakit hindi siya magpakonsulta sa derma? Diba? Kaya kung ako sa'yo, Elman, hanggat maaga, baguhin mo yung attitude mong yan. Diba? Huwag ganun. Napaka-ad hominem mo nila lang. So magtungo naman tayo sa isang video na kung saan maikli lang video natin. Kaya wala rin naman akong pwedeng sabihin dito sa ulikba na to eh. Na hindi ko malaman kung may something o tumitira. Diba? Ang masakit pa dito, habang ginagawa niya yung tutorial ng paghihigop ng Shabi, ay ito po yung naka-caption sa kanyang t-shirt. I can do all things through Christ our Lord. Yan. Tuloy natin yung video.
relaxation. Sanay na sanay mga ka-plastic. Tingnan mo, oh. Paano niya tinisindihan. Guhit na guhit mga ka-plastic. Sabay pigil hingi nga. At sinulit yung higop. Sabay buga. May tutorial pa siya dito. Iluto sa oven. Nilinya na. Pinalitadahan na mga ka-plastic. Sabay higop. Pagkarolyo, higop. Guhit na guhit. Kapilaan. O diba? Lupit. Alam na alam. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ni IC Tarsona dito. Ano kaya nagustuhan ni IC Tarsona sa taong to? At bakit parang naintindihan niya yung ganitong klaseng attitude? Sabi nga dito sabi ng author na nag-post, we don't tolerate hypocrites. We don't tolerate people who condemns other sexuality. We don't tolerate people who tells his wife na di niya anak pinagbubuntis niya. Kaya Alvin, utak mo baka utak ng chipmunks na. Hype mo. Hanggang Earth 696969 amats mo. Ayun. Yan sabihan na adik. Sabi nga dito base sa Bandera News, Alvin Aragon nagdududa sa ikatlong pagbubuntis ni IC. Hindi daw sa kanya yun, nakaka-plastic. Paano nasabing hindi sa kanya yun? Nasa harapan siya dun. Nasa alapaap siguro kaya wala sa tamang wisyo. Bakit alam na alam niya kung paano? Yun nga Malamang, artista yarn. Diba mga artista, alam mo na, para laging gising. Drug addict po siya. Drug user po daw before. Yan ang sabi. Oh, baka until now. Yan, pwede naman agad-agad pag nag-rehab, magbabago. Hindi totoo yun. Mga ka-plastic, hindi totoo yun. Nung ayon nga yung testimony niya, life-changing dahil nakilala niya si Jesus. Na misinterpret lang siyang mayabang but we knows exactly what he doing. Ayan, yung ginagawa niya ngayon. Dinemonstrate lang naman niya yung mga ginagawa niya until today. Baga, di ko alam kung ano nagustuhan ni IC Tarsona dito. Diba? Napaka-awkward. Siguro baka maraming pera. Kaya ganun lang. So yun. Wala na akong pwedeng sabihin dito sa bugok na nilalang na ito. Baga ang akin lang naman dito, kung siya ay namumuna ng mga pagkakamali o bahid ng ibang tao, hindi porket nakapag-aral ka ng salita ng Diyos o alam mo na ang mga batas ng salita ng Diyos, ay it's very easy to judge to other people. Diba? Ibig sabihin nun, may karapatan ka ng manghusga sa ibang tao porket nakapag-aral ka o may idea ka na sa Biblia. Diba? Parang hindi naman natatama yun. Kahit pasabi mong 10,000 taon kang nagsilbi sa pangalan ng Diyos o sa salita ng Diyos, hindi na ibig sabihin nun na iligtas ka na. Lahat tayong mamamatay dito sa mundong ibabaw. Pagdating ng panahon ng paghukom ay iisa-isahin tayo sa lahat ng bagay. Iisa-isahin tayo ng Diyos kasama ang kanyang bugtong na anak na nasa kanang bahagi ng kanyang trono, na kung saan ay iisa-isahin tayong mga namatay at muling nabuhay
base sa ating mga nagawang mali. Hindi porket ikaw ay nagsisilbi ng mga araw na yon as Christian o nangangaral ka ng salita ng Diyos, totally na exempted ka na sa mga nagawa mong pagkakamali. Natural, meron tayong proseso sa hukuman ng Diyos. Hindi yan basta-basta na papatawarin ka agad ng Diyos. Diba? Left than God can be judge you. Pero never mong i-judge ang kapwa mo. Yan nga ang kasabihan Tanging ang Diyos lang ang pwedeng humusga sa bawat individual na nilalang sa mundo, hindi yung kapwa nilalang, kundi ang lumalang lamang ang may karapatan na maghusga sa ating lahat. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.